Kalat nga po sa social media ang balita na isa ang Houston Rockets sa mga teams na sinubukang kunin si Kevin Durant mula sa Phoenix Suns sa isang trade. In fact, nag-offer nga sila ng trade package na binubuo ni na Jalen Green at ang 10 overall pick sa NBA draft. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang negosasyon, tinanggihan ng front office ng Phoenix Suns since ayaw nga po nilang makuha si Jalen Green na hindi nagkakalayo sa playing style ni Devin Booker. Medyo mahihirapan nga silang dalawa na mag-blend sa lineup. Isa pa, napaka-inconsistent rin naman ni Jalen Green na siyang posibleng magpahina sa team. Kaya request ng Phoenix Suns dagdagan ng ipang-aalok na package kung saan kakailanganin ditong idagdag si Jabari Smith Jr. para lamang matuloy ang magagawing blockbuster trade. Kaya mukhang hawak ng Houston Rockets ang huling desisyon kung papayag sila na ibigay ang hiling ng Phoenix Suns o hindi. Samantala, kinumpirma ng bagong may-ari ng Los Angeles Lakers na si Mark Walter na plano niyang i-expand ang front office ngayong off-season at sinisigurado niya na maraming bagay ang paggagastusan ng pera katulad na lang ng pagsasaayos ng analytics department, pag-hire ng magagaling na medical staff at training staff at higit sa lahat, may bagong mapalakas ang lineup. Siyempre na magkakampiyon next year kung makakabuo sila ng mas maganda at mas nakakabaliba na roster. Pero habang hinihintay nga po ng team ang opisyal na pagbubukas ng off-season, nakatutok muna nga sila sa pagtanggal ng ilan sa mga miyembro ng team. Parte nga yan ang plano ng Lakers na magkaroon ng fresh start. At base sa isang insider, pinangangambahan ngayon ang posibleng unang tanggalin ng bagong team owner ang kanilang general manager na si Rob Pelinka. Marami nga itong kakilala na magagaling na GM na posibleng pumalit sa kanya as soon as possible kaya hindi talaga magdadalawang isip ang team na gawin ito. As of now, hindi nga po secured ang trabaho at pwesto ni Rob Pelinka kaya kakailanganin niyang magpakitang gilas kung gusto niyang manatili sa kanilang prangkisa. Sa kabilang banda, kahit man napaka-impressive ng performance ng Indiana Pacers sa Game 6, nananatili pa rin silang underdog sa Game 7. In fact, napakataas ng odds ngayon ng OKC Thunder na maipapanalo nila ang huling game. Bukod dyan, halos lahat ng mga analyst ng ESPN naniniwala na magagawa ng Thunder na maipanalo ang last game. Base sa prediction, nagkaroon nga ang OKC ng 76% na chance ang manalo habang ang Pacers naman binigyan lamang ng 24% which is napakaliit para sa isang team na marami ang napatunayan. Sa madaling salita, patuloy pa rin talagang minamaliit ng ESPN ang Pacers lalo na ang mga players nito. Pero hindi rin naman ito nakapagtataka dahil sa umpisa pa lang at maging ng NBA Finals, masyado sila nitong minamaliit kaya kailangan na lamang nilang gamitin ito bilang motibasyon para manalo sa Game 7 na tuluyang magkampiyon. Sadyang kailangan lamang nilang mag-ingat sa Thunder since hindi naman talaga ito biro na kalaban sa isang do or die game.